Coach Tai hinuhubog si Alyssa mag-coach. New Petrogas Libero from DLSU. PVL opening games reveal. Pero bago yan, nagka-viads, huwag kalimutang mag-subscribe, click yung notification bell para mag-update kayo dito sa ating channel. PVL updates muli tayo mga ka-V-heads, pero bago yan, pag-usapan muna natin ang muling pagsasama ni Alyssa Valdez at Coach Tai Bundit sa isang volleyball training. Spotted kasi sa mga lumalabas na clips sa social media ang pagsasama ni Phenom at Coach Tai na tila may mga tinuturuang kabataan. Tila parehong nag-coach ang dalawang volleyball personalities base sa video. Ayon sa mga sources, mistulaw mo na itong isang volleyball clinic na inorganisa ni Phenom sa mga kabataan kung saan hiningi marahil nito ang tulong ni Coach Tai na mag-coach rin sa nasabing event. Passing at reception ang tinuturo ng dalawa kung saan syempre expert dyan si Valdez. Pero tila malaking sinyalis na rin ito na malaki ang future ni Alyssa maging isang magaling na coach na mistulang nakikita rin sa kanya ni Coach Tai balang araw. Pero bago yan, i-enjoy muna nila ang isa't isa bilang player-coach relationship as they are gearing for the Tight Race 2023 PVL All-Filipino Conference this October. Speaking of PVL, patuloy ang pagdagdag ng alas ng mga teams sa PVL matapos ang pagpasok ng bagong team na Galleries High Risers at pagpapalakas ng newest team NX-led Chameleons at ang newly revamped Chair Floor Defenders. Nagpapalakas o should we say nagpapa-full tank naman ang Petrogas Angels matapos na makuha nila ang serbisyo ni DLSU spiker Matet Espina. Sa isang nakakagulat na announcement nga sa kanilang social media, ni-reveal ng Angels ang kanilang malaking isdang nabingwit mula sa kampo ni legendary RDJ. Nakakagulat dahil di natin inaasahan na magpo-pro na si Matet. Pero matagal na rin naman natin itong naririnig kung saan tila nagsasabi na nga tayo na malaking rigodon ang nangyayari sa kampo ng Lady Spikers kung saan unti-unti na silang nalalagasan ng alas mula sa tempting offers sa Pro League kung saan di rin naman natin masisisi ang mga players kung mas pipiliin nila ang magandang oportunidad lalo pa kung tapos na rin naman sila sa kanilang pag-aaral. Pero on the side of Angels, malaking asset si Matet na posibleng maging two-way player nila bilang spiker and defensive specialist. Actually, malaki nga posibilidad na i-convert ito bilang libero dahil mistulang mababakante ang libero position nila dahil sa departure ni Cian Cruz sa team. Kaya with Espina's entry, mapupunan niya ito dahil malawak na rin naman ang kanyang experience sa pagiging defensive specialist sa DLSU bukod sa pagpalo ng bola. Hopefully, di masayang ang talents na meron ng Angels at mas magamit sila ng maayos sa conference na ito. Samantala, lumalabas naman sa ngayon ang rumored schedule ng PVL para sa opening day nito this upcoming October 14. At mukhang kumpirmado na nga ang nagpapabalitang banggaan agad ng dalawang sister teams ng Rebisco, ang Creamline at Chocomucho sa main event. Paniguradong hakot fans ito kung saan malaking tsansang pupunoy nitong Araneta Coliseum. Sa Araneta kasi umano posibleng ganapin ang opening day ng season-ending conference ng Liga. Matatanda ang last conference, di nagtagpo ang CCS at CMFT dahil magkaiba ito ng pools. The Valdez-Rondina matchup will surely be a phenomenal one. Pero di lang pala isang sister teams ang maglalaban kundi dalawa dahil bago ang CCS-CMFT game, ang MVP teams naman na PLDT at Signal Lumano ang maghaharap sa 5 PM game at ang pambungad na aksyon at 2 PM sa sabak agad ng newest team Galleries High Risers sa revamped Chair Floor Defenders. Yan ay rumored at maghihintay pa rin tayo ng opisyal na konfirmasyon. So throughout ang ka-VLC for support this channel, please don't subscribe, click the notification bell to update on the coming videos.